Nagsimula ang episode sa isang bangungot ni Kafka Habino. Sa kanyang panaginip, makikitang tumatakbo sila ni Mina Ashiro sa gitna ng kaguluhan habang wasak na wasak ang lungsod ng Tokyo sa ilalim ng atake ng isang kaiju. Ang paligid daw ay puno ng usok, sirang gusali, at sigawan ng mga taong nagsisitakbo para sa kanilang buhay. Habang patuloy silang tumatakas, bigla raw huminto si Kafka dahil nadapa si Mina at nakita niya itong umiiyak at natatakot. Sa panaginip, inilarawan na unti-unti raw siyang nagbago, ang kanyang balat ay tumigas, ang kanyang anyo ay naging dambuhala, at sa isang iglap ay naging siya mismo ang Kaiju number 8. Nang makita siya ng mga army ng Defense Force sa ganitong anyo, tinutukan siya ng baril at naghandang paputukan ito anumang segundo. Isa sa mga naroroon ay si Mina, na suot ang kanyang opisyal na uniforme bilang miyembro ng Defense Force. Nakita raw ni Kafka na nakatingin ito sa kanya nang may matinding hilakbot, tila handang itutok ang baril sa kanya bilang kalaban. Dahil dito, hindi niya napigilan ang pagsigaw, bagamat sa panaginip ay tila wala siyang boses. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa panaginip, bigla raw siyang nagising. Tumambad sa kanya ang kisame ng selda habang siya ay humihingal, puno ng pawis, at tila hindi pa rin makawala sa bigat ng kanyang napanaginipan. Doon ipinakitang nasa loob pa rin siya ng isang mataas na seguridad na kulungan, 5 araw na ang lumipas mula nang maganap ang insidente sa Director General na si Shinomiya. Hindi raw niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, kung siya ba ay palalayain, ikukulong habang buhay, o tuluyang pupuksain. Ipinadala ang kanyang mga kasamahan sa 3rd Division sa iba't ibang unit para sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Ang hakbang na ito ay bahagi raw ng muling pag-aayos ng Defense Force upang mas maging handa ang bawat sundalo sa paparating na panganib mula sa mga kaiju. Una raw na ipinakitang ipinadala sina Reno Ichikawa at Iharo Furuhashi sa 4th Division, isang unit na kilala sa bilis ng pagresponde sa mga kaiju threat at sa kanilang mahusay na koordinasyon sa team tactics. Sina Haruichi Izumo at Aoi Kaguragi ay inassign naman sa 2nd Division na itinuturing bilang isang technically advanced na grupo, mas nakatuon sa intelligence gathering at precision type assaults. Ngunit ang pinakakapansin-pansin raw sa lahat ay ang assignment ni Kokoro Shinomiya, ang pinakamalakas sa bagong henerasyon ng Defense Force. Siya ay ipinadala sa 1st Division na kinikilala bilang pinakamakapangyarihan at pinaka-elite sa lahat ng unit. Dito raw naka-assign ang pinakamataas na ranked officers at ang mga sundalong may combat output na lagpas sa ordinaryo. Matapos may talaga si Kokoro Shinomiya sa 1st Division, agad daw siyang nagtungo sa kanilang base upang makilala ang kapitan nitong si Gen Narumi. Pagdating niya sa headquarters, nagulat daw si Kokoro sa nadatnan niya. Sa halip na isang istriktong sundalo, nakita raw niya si Gen Narumi na nakahiga sa gitna ng isang makalat na kwarto, nakasuot ng casual wear, at abala lamang sa paglalaro ng video games. Ang paligid ay puno ng energy drinks, kalat ang mga wires, at tila walang bahid ng disiplina o profesionalismo. Halos hindi siya pinansin ni Jen na tuloy-tuloy lang sa pagmamando ng kanyang karakter sa laro. Ngunit habang nanunood pa si Kokoro ng may halong pagkadismaya, bigla raw tumunog ang Kaiju alert. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Jen, mula sa pagiging tamad at walang pakialam, naging alerto at seryoso siya. Tumayo siya kaagad at inutusan ng buong unit na maghanda para sa operasyon. Mabilis at eksakto raw ang kilos ng bawat miyembro, walang nasayang na oras. Sa mismong operasyon, ipinasilap ang totoong kalibre ng 1st Division. Ikinwento na isang malaking kaiju ang umatake sa lungsod, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa unit ni Jen, sa loob lamang ng ilang minuto, na-neutralize nila ang halimaw. Ang bawat sundalo raw sa team ay may combat output na lagpas 40% na siyang nagpapakita kung gaano kataas ang kanilang antas kumpara sa mga regular na sundalo. Gumamit sila ng precise tactics, advanced weapons, at team coordination na parang isang well-oiled machine. Matapos ang matagumpay na operasyon, agad daw bumalik si Jen sa base at agad chinek ang kanyang phone para sa balita na para bang walang nangyari. Doon ay narinig daw ni Kokoro na nagrereklamo ito, ani Jen, kahit ilang beses siyang magligtas ng lungsod, si Mina Ashiro pa rin ang laging binibigyang papuri ng media. Halatang may halong inggit at inis si Jen, ngunit sa likod ng kanyang mga biro at kabalbalan, dama pa rin ang kanyang dedikasyon bilang leader ng 1st Division. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Lumipas ang 5 araw matapos ang insidente at ipinatawag si Kafka sa tanggapan ng Director General. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang tensyon sa paligid. Nakaupo sa harap ang Director General at sa kanyang tabi ang kapitan ng 1st Division, kabilang na si Vice Captain Eiji Hasegawa, at sa gilid ay naroon rin si Kokoro Shinomiya, na seryoso ang tingin sa kanya.
Tahimik raw si Kafka habang inaantay ang sasabihin ng matataas na opisyal. Kalaunan, nagsalita si Director General Shinomiya. Ipinahayag nito na, matapos ang masusing pagsusuri at deliberasyon, na pagdesisyonan ng Defense Force na hindi patayin si Kafka, sa kabila ng pagiging isang kaiju. Ayon kay Shinomiya, nakita nilang sa halip na maging panganib, si Kafka ay maaaring maging sandata laban sa mga tunay na kalaban ng sangkatauhan, ang mga kaiju. Ipinahayag rin na opisyal nang itatalaga si Kafka bilang miyembro ng 1st Division, ang pinaka-elite na unit ng Defense Force. Sa ilalim ng unit na ito, sasailalim siya sa direktang pamumuno ni Captain Gen Narumi at ng kanyang Vice Captain na si Eiji Hasegawa. Habang inihahayag ito, ramdam daw ni Kafka ang bigat ng desisyon. Bagamat hindi siya pinatay, malinaw sa kanya na hindi ito simpleng pagtanggap. Malaki ang pananagutang nakaatang sa kanyang balikat. Alam niyang hindi pa rin siya lubusang pinagkakatiwalaan at ang kanyang presensya sa 1st Division ay may halong pagdududa mula sa iba. Taimtim na nakiusap si Kafka. Aniya, nais niyang patunayan na isa pa rin siyang tao na hindi siya kalaban. Nais niyang maglingkod sa bansa sa kabila ng pagiging kaiju. Ngunit malamig ang tugon ni Jen, ipinahayag nito na wala siyang pakialam sa mga salita. Sa unit na ito, resulta at performance lamang ang batayan. Idinagdag pa ni Jen na sa sandaling mawala sa kontrol si Kafka at maging banta, agad siyang papatayin sa mismong oras na iyon. Tinawag pa siyang parang disposable na gamit. Samantala, ipinakita si Kokoro sa kanilang magarang bahay. Suot ang kanyang combat suit habang nakatitig sa isang lumang larawan ng kanyang ina. Ipinahiwatig raw ng tagpong ito na handa na siyang harapin ang responsibilidad bilang mandirigma, malayo na mula sa dating batang humahanga lang sa kanyang ina. Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa distrito ng Shinagawa. Dahil sa tindi ng pagyanig, maraming bahay at gusali ang gumuho at nagbagsakan. Nagdulot ito ng matinding takot at pagkataranta sa mga residente na nag-udyok sa kanila na magsipagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Matapos ang lindol, isang napakalaking sinkhole ang biglaang bumukas sa gitna ng distrito. Mula sa kailaliman nito, may nakita ang isang babae na dalawang kakaibang liwanag. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na lumitaw ang mga ito, kasabay ng paglitaw ng malalaking nilalang na kahawig ng mga higanteng langgam, mga kaiju na tila handang manalasa at wasakin ang anumang madaanan. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan at panganib sa buong lugar. Bago naganap ang trahedya sa Shinagawa, ipinakita ang masigasig na pagsasanay ng mga miyembro ng Defense Force. Tampok dito ang karakter ni Kokoro Shinomiya bilang isa sa mga pangunahing tauhan, kasama si Kafka Habino. Patuloy pa rin ang determinadong pagsasanay ni Kafka upang patunayan ang kanyang halaga at kakayahang makaligtas sa harap ng panganib. Samantala, nagmamadaling nagtungo si Kokoro sa silid ni Captain Narumi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang kapitan na nakaluhod at humihiram ng pera dahil umano'y nawala ang kanyang sahod mula sa bank account. Laking gulat ni Kokoro nang mapansin ang mga kahon ng mga produktong galing Amazon na nakatambak sa likod ni Narumi, isang malinaw na palatandaan ng kanyang labis na pamimili. Dahil dito, napasigaw siya sa kapitan. Ilang saglit pa'y dumating ang vice captain at ipinaalala sa kanila, oras na para umalis. Agarang kumilos ang 1st Division sa pamumuno ni Captain Narumi. Sa pangunguna ni Captain Narumi, agad na nagkaroon ng mabilis-sayo ng 1st Division kasama ang mga bagong miyembro na sina Kafka at Kokoro. Habang isinasagawa ang paglikas ng mga sibilyan patungo sa mga evacuation shelter, napansin ng dalawang batang takot na takot. Isa sa kanila ay may sugat sa tuhod at halos hindi na makagalaw sa matinding takot. Pinalakas ng kanyang kuya ang loob ng bata, sinasabing huwag matakot dahil paparating na ang 1st Division. Ilang sandali pa, isang dambuhalang kaiju ang lumitaw sa harapan ng magkapatid. Walang pag-aalinlangang tumayo ang kuya sa harap ng kanyang nakababatang kapatid upang siya'y maprotektahan. Habang mabilis na lumalapit ang halimaw at kakainin na ang bata, biglang dumating si Captain Narumi at inatake ang higanteng kaiju. Tinuhog ito na parang fishball gamit ang kanyang sandata. Sa kabila ng tensyon sa paligid, nagbiro pa si Captain Narumi at sinabing, pag-uwi nito, ipost mo ako sa social media at sabihin mo ng 10 beses, Captain Narumi is so cool. Sa Defense Force Command Post 318, masusing binabantayan ng mga command units ang kaligtasan ng mga sibilyan at ang sitwasyon sa paligid. Mahigpit ding minamanmanan ang bawat galaw ni Kafka na kinikilala bilang Kaiju No. 8. Sa ilalim ng pamumuno ng Director General, inilabas ang utos na simulan na ang operasyon at tuluyang lipulin ang mga kaiju. Habang nagsisimula ang operasyon, mabilis na lumusab si Kokoro Shinomiya sa harap ng laban. Makikita ang kanyang matinding kumpiyansa at tapang. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang salubungin ang mga kaiju. Sa bawat suntok at hiwa ng kanyang sandata, isa-isang natitibag ang mga halimaw.
Napansin ng mga kasamahan niya na tila ginagaya ni Kokoro ang estilo ng laban ni Vice Captain Hoshina, ang bilis nito at ni Captain Minaashiro, ang lakas nito. Patunay ito ng kanyang determinasyon at kakayahang makipagsabayan sa mga veterano. Samantala, habang abala sa labanan si Kokoro, inobserbahan naman ni Captain Narumi ang kabuoang sitwasyon. Napansin niyang kakaiba ang daloy ng laban, hindi basta-basta ang pagkilos ng mga kaiju. Ang bilang ng mga halimaw, ang lokasyon ng kanilang paglabas at ang sabay-sabay na pag-atake ay tila planado, hindi natural. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kafka Habino na handang tumugon sa panganib. Sa kanyang unang hakbang, isinagawa niya ang bahagyang transformasyon kung saan ang kanyang mga kamay at paa lamang ang naging anyong kaiju. Agad siyang umatake sa kaiju na anyong langgam, subalit hindi ito nagdulot ng epekto. Sa halip, madaling siyang napatalsik ng nilalang. Habang pinipilit niyang mag-transform bilang kaiju number 8, bigla siyang nabigo. Sa kabila ng kanyang konsentrasyon at pagsisikap, ang kanyang katawan ay hindi tumutugon. Ang dating napakadali niyang paggamit ng kapangyarihan ay biglang naging mahirap at labis na nakaka-frustrate. Napansin ng ilang miyembro ng unit na tila may problema si Kafka. Bagamat hindi pa siya lubos na nagtatransform, halatang kulang ang kanyang lakas upang sumabay sa labanan. Sa loob-loob ni Kafka, ramdam niya ang matinding pagdududa sa sarili. Gusto niyang makatulong, pero parang kinukulong siya ng takot at presyon. Isang mas malaking panganib ang lumitaw. Si Kaiju number 9, isang pangunahing kontrabida mula sa nakaraan. Lumitaw ito mula sa katawan ng isa sa mga kaiju at unti-unting bumuo ng kanyang katawan sa harap ni Kafka. Agad na naalerto ang First Division matapos ang ulat ng presensya ni Kaiju number 9. Ayon sa impormasyong natanggap, lumitaw umano si Kaiju number 9 matapos niyang maramdaman ang presensya ni Kaiju number 8 sa nasabing lugar. Pagkakita kay Kafka, agad siyang inatake ni Kaiju number 9, tinamaan siya sa balikat. Sa naturang pag-atake, nakumpirma ni Kaiju number 9 na si Kafka nga ang kaiju na matagal na niyang hinahanap. Sinubukan muling mag-transform ni Kafka upang makipaglaban, subalit muli siyang nabigo. Agad na naramdaman ni Captain Narumi na may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-atake, hindi lang basta pagsira ng lungsod, kundi tila naghahanap si number 9 kay Kafka, marahil para makuha ang kanyang kaiju core o sirain siya bago pa siya maging mas malakas. Pero higit pa roon, isang clone din ang lumitaw sa harap ni Captain Narumi. Habang patuloy ang pag-atake ng mga kaiju, isang bagong problema ang lumitaw, ang mga napatay na kaiju ay muling nabubuhay. Unti-unti silang nagre-regenerate at muling lumalaban na para bang pinapalakas pa sila ng presensya ni number 9. Muli, sinubukan ni Kafka na mag-transform. Pero bigo pa din siya. Naging mas lalong desperado ang kanyang kalagayan. Wala siyang magawa kundi manood habang ang kanyang mga kasama ay patuloy na nilalabanan ng walang katapusang kaiju. Ipinag-utos ng Deputy Director na anuman ang mangyari, ay huwag makialam si Isao Shinomiya, ang Director General, sa kasalukuyang labanan. Ipinaliwanag niyang kapag ginamit ni Shinomiya ang kanyang kaiju weapon sa pakikipaglaban, ay maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa kanyang kalusugan, pati na rin ang pag-ikli ng kanyang buhay, o posibleng mauwi pa sa kanyang kamatayan. Samantala, sa gitna ng tangkang pag-atake ni Kaiju number 9 kay Kafka, ay bigla itong nahati sa gitna. Lumitaw na si Kokoro pala ang dumating at umatake sa kaiju, sa sobrang bilis niya, hindi ito namalayan ng kalaban. Sa kabilang dako, ipinakita rin ng clone ni Kaiju number 9 na kaharap si Captain Narumi. Ipinaalala ni Narumi na siya ang kapitan ng unit at hindi basta-basta makakalusot ang kaiju sa kanyang paningin. Naunang umatake ang halimaw, ngunit mabilis itong naiwasan ni Narumi. Tinanong pa siya ng kaiju kung siya ba ay mas malakas kaysa kay Kaiju number 8 na ikinainis ng kapitan. Agad siyang umatake mula sa itaas gamit ang kanyang sandata upang tugisin ang kaaway. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Tinanong ni Kikoru si Kafka kung kaya na ba nitong mag-transform ulit. Sagot ni Kafka, sinusubukan naman daw niya pero palagi siyang nabibigo. Nagtanong si Kikoru kung may ginagawa bang paraan si number 9 para pigilan ito, pero bago pa man sila makapag-usap ng maayos, bigla silang inatake ni number 9. Habang umiiwas sa atake, sinabi ni Kikoru na siya ang aatake, at pinakiusapan si Kafka na gumawa ng paraan para pigilan ang galaw ni number 9. Sinabi rin niyang subukan ni Kafka na mag-transform habang nagre-regenerate si number 9 para malaman kung totoo ngang may ginagawa ito para pigilan siya. Kahit mahirap aminin, inamin ni Kikoru na kailangan nila ang lakas ni Kafka para talunin ang kalaban. Agad silang kumilos, tumakbo sa magkasalungat na direksyon.
Pero mabilis nakaisip ng bagong strategy si number 9, hinati niya ang sarili at nagkaroon ng dalawang ulo, sabay inatake ang dalawa. Tinamaan man si Kikoru at Kafka, hindi ito ininda ni Kikoru. Tumalon siya sa ere at sunod-sunod na inatake si number 9, sabay sabi sa sarili. Panahon na para ako naman ang magligtas. Nag-flashback si Kikoru sa kanyang pagkabata. Ipinakita ang kanyang ina, si Hikari Shinomiya, isang captain ng Defense Force, at tagapagdala ng Kaiju Weapon No. 4 at tinagurian siyang Valkyrie sa battlefield. Sa classroom, hinahangaan siya ng mga kaklase ni Kikoru dahil sa galing ng kanyang ina. Pag-uwi nito, agad siyang niyakap ni Kikoru. Masayang-masaya silang mag-ina habang naglalaro. Habang nagkukwentuhan, napansin ni Kikoru ang sugat ng kanyang ina. Tinanong niya kung masakit ba yon, at sinagot siya nitong, oo, medyo malakas kasi ang kaiju na nakalaban ko. Dito na nagsalita si Kikoru ng buong tapang. Sasali ako sa Defense Force. Tutulungan kita. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ninitian siya ng ina at sinabing, kapag nasa panganib ka, darating ako para tulungan ka. Pinakita rin ang masasayang bonding moments ng pamilya. Pero sa isang trahedyang hindi inaasahan, pumanaw ang kanyang ina sa gitna ng isang malaking kaiju attack. Marami ang nagluksa. Kung hindi dahil sa sakripisyo niya, mas marami sana ang namatay. Sa puntong iyon, umiiyak si Kikoru, sabay pangako sa sarili. Sorry kung hindi kita nailigtas pero nangangako ako ang magiging pinakamalakas. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Kikoru na kapag siya'y nasa laban, ililigtas niya ang lahat. Gamit ang kanyang teknike. Squadron Style Axe Technique No. 6 Daruma Dropper. Tinarget niya ang leg ni number 9 at tuluyang nahati ang katawan nito. Sabay sigaw. Ngayon na, Kafka. Sinimulan ni Kafka ang pag-transform, pero sa proseso, nakita niya ang kaiju na pumasok sa katawan niya. Parang isang bangungot, nakita niyang pinapatay niya ang sarili niyang mga kasamahan at kaibigan. Dahil sa takot, muli siyang nabigong mag-transform. Dito niya na-realize hindi si number 9 ang pumipigil sa kanya, kundi ang sariling takot. Samantala, sa headquarters, napansin ng mga commander na hirap sa pag-transform si Kafka. Wala na raw silang ibang choice kundi i-activate ang Plan B. Pero biglang nagsalita si Captain Narumi, siya na lang ang haharap kay number 9. Ayaw niyang ipaubaya ito sa isang rookie. Pagharap niya sa clone ni number 9, agad niyang pinalabas ang 78% ng kanyang combat power. Umatake siya gamit ang isang nagniningas na patalim. Mabilis ang mga galaw at binaril pa niya si number 9 ng sunod-sunod. Ngunit, sa ilang saglit lang, natutunan ni number 9 ang bawat galaw ni Narumi, nakakaiwas na ito. Nang umatras si Narumi, nasabugan siya ng mga trap na inihanda ng kalaban. Sa headquarters, napansin ni Isao Shinomiya ang kakaibang learning ability ni number 9, parang virus daw ito, patuloy na nag-a-adapt. Pero biglang nagsalita si Narumi, nakaligtas pala siya. Ipinakita ang kanyang mata na kumikislap. Sabi ni Isao, ang mata ni Narumi ay ang Retina 0001, ang pinakamatandang kaiju weapon, na gawa sa retina ng kaiju number 1. Kayang makita nito ang mga signal mula sa utak ng kaiju, bago pa ito makagalaw. Literal na kaya nitong makita ang future. Mula sa ere, sinabi ni Narumi na kitang-kita na niya ang core. Gamit ang kanyang teknike. Squadron Style Gunsword Technique No. 2/Salvo. Pinira-piraso niya ang katawan at core ni number 9 gamit ang malupit na slash combo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Samantala, sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ni Kikoru, patuloy lamang ang mabilis na pag-regenerate ng kaiju. Sa isang matinding salpukan, tuluyang nasira ang sandata ni Kikoru, habang si Kafka ay tila nawalan ng kakayahang lumaban sa harap ng lakas ni kaiju number 9. Sa kanyang pagbagsak, napagtanto ni Kafka na takot ang pumipigil sa kanya upang mag-transform. Takot na baka sa oras na siya ay maging isang kaiju, ay siya mismo ang makapanakit o makapatay sa kanyang mga kaibigan. Nilapitan siya ni Kikoru at buong tapang na sinabi, huwag mo kaming maliitin, hindi lamang ako, kundi pati ang ating mga kasamahan, ang ating mga kaibigan, at higit sa lahat, ang iyong sarili. Dahil tayo ang Defense Force.
Naniwala si Kafka sa sarili at sa suporta ng kanyang mga kaibigan, kaya buong tapang niyang sinubukan ang kanyang kakayahang mag-transform. Sa wakas, nagtagumpay siya at nag-anyong muli bilang si Kaiju number 8. Ipinabatid ng headquarters ang kanyang muling paglitaw sa iba't ibang grupo at sa tugon dito, idineklara ni Isao na panahon na upang isakatuparan ang Phase 2. Nagbigay ng senya si number 9 sa mga langgam na dati nang napatay at muli silang nabuhay. Nagpasalamat si Kafka kay Kikoru at, sa pagbibiro, sinabi niyang kahit nais niyang maniwala sa sarili niya, hindi pa rin niya ito lubos na magawa. Gayunpaman, buong tiwala niya sa kanila, 100%. Agad na kumilos si Kafka patungo kay number 9. Habang siya ipapalapit, sinubukang harangin ni number 9 ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagpigil nito sa isang paa at naghanda ito para umatake. Subalit, hindi ito inalintana ni Kafka, sa isang mabilis at matalim na galaw, agad niyang nakuha ang core ng langgam at tuluyang winasak ito. Inatake ni number 9 si Kafka, ngunit mabilis itong nakaiwas at agad na tumakbo habang sinasabi na hindi pa niya inilalabas ang buong lakas ng Kaiju number 8. Tumakbo siya paakyat sa isang gusali, at pagdating sa tuktok, isang butas ang bumuka sa kanyang talampakan, mula rito'y lumabas ang isang turbo booster na nagbigay sa kanya ng karagdagang tulin pataas. Habang nasa ere, sinabi ni Kafka na tila mas sanay na siyang gamitin ang kapangyarihan ng Kaiju sa kanyang katawan kumpara sa dati. Muling tumalon ng napakataas si Kafka, at habang bumabagsak patungo kay Kaiju number 9, buong lakas na inipon niya ang enerhiya sa kanyang kamao. Buong determinasyon, sinabi niya, maghanda ka na, hindi mo na ito matatakasan. Sa isang matinding hampas, pinalipad niya ang kanyang kamao, at pinakawalan ang isang suntok na may hindi masukat na puwersa. Sa lakas ng impact, dama ito ni Kikoru kahit mula sa malayo. Sa wakas, tuluyang natalo at naglaho si Kaiju number 9. Matapos talunin ni Kafka si Kaiju number 9, nagdiwang ang Defense Force sa kanilang matamis na panalo. Ngunit biglang sumigaw si Kikoru, hindi pa tapos. Buhay pa ang mga Yoju, ang mga langgam na Kaiju. Samantala, sa lokasyon ni Captain Narumi, makikitang walang tigil niyang inuubos ang mga pesteng langgam. Patuloy ang buong grupo sa kanilang paglipol, habang si Isao naman ay nagpahayag ng kanyang saloobin, lagi raw siyang nasosorpresa ng younger generation. Ginagawa nilang posible ang mga imposible at tila napakadali lang nito para sa kanila. Ayon pa sa kanya, sila ang unit na itinuturing ni Director Shinomiya na pinakamalakas sa lahat. Pagkatapos nilang tuluyang maubos ang mga Kaiju, nagsalita ang direktor sa tatlo at sinabing, Narumi, Hibino, at Kikoru. Mahusay! Nagulat si Kikoru sa papuring iyon, labis na naantig ang kanyang damdamin at hindi napigilang maluha. Ngunit tila may bumabagabag kay Narumi. Parang may mali bulong niya. Naalala niya ang sinabi ni number 9 na kukunin nito ang Kaiju power ni Kafka. Ano nga ba ang tunay na motibo nito? Akala nila okay na ang lahat pero biglang may naramdaman ang tatlo. Sa headquarters, nakatanggap sila ng signal na may natitira pang Kaiju. Biglang nagsalita si number 9 at sinabi, sa tingin ko, nagawa ko na. Nalulungkot lang ako dahil hindi kita napatay, Kaiju number 8. Pero makakamit ko na ang isa ko pang layunin at kukunin ko ang Kaiju power na yon. Pagkatapos nito, tuluyan nang nalusaw si number 9. Sa loob mismo ng headquarters, may isang tao ang biglang nag-transform bilang isang Kaiju. Agad namang naghanda ang captain, si number 9 ay naroon pala mismo. Ipinahayag niya na kukunin niya ang Kaiju number 2 at ang kasalukuyang gumagamit nito. Nang malaman ni Narumi, Kafka, at Kikoru na ang direktor ang tunay na target ni number 9, agad silang humarurot patungo sa lugar. Samantala, inutusan ni Isao na mag-evacuate ang lahat ng tao. Nagpakawala si number 9 ng isang napakalakas na pagsabog, at agad naman itong na-block ni Isao. Kasunod nito, iniutos ni Isao kina Itami at Nobizaka na ilikas ang lahat at sila na ang mamuno sa operasyon. Isinuot na rin ni Isao ang Kaiju number 2 weapon. Sa gitna ng tensyon, nagtataka si number 9 kung paano nakuha ng Defense Force si number 2 dahil kasing lakas daw niya ito. Hindi rin inaasahan ni Isao ang bilis ng pag-evolve ni number 9. Nagpalitan ang dalawa ng tig-isang malakas na suntok at nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Sa sobrang lakas ng impact, nagwasak ito ng mga bagay sa paligid.
Sa isang hindi inaasahang pangyayari, bumagsak si Isao sa lakas ng atake ni Number 9 at makikitang duguan agad ang kanyang kamay. Nagtaka si Number 9 at napatanong, lumakas na ba ako? Nang pinakawalan muli ni Number 9 ang kanyang kamao kay Isao, biglang bumangon si Isao, naalala ang kanyang asawa at anak, at mariing sinabi, ako ang magpapabagsak sa iyo ngayon. Agad namang sumabat si Laptop Boy na nagsabing naka-evacuate na ang lahat ng tao at kailangan na ring tumakas ni Isao. Ngunit tumanggi si Isao, ipinaliwanag na may kapangyarihan ang Kaiju para matrack ang kanyang lokasyon at siya ang dapat umalis para iligtas ang iba. Dahil sa matinding paghanga ni Laptop Boy kay Isao, nagpa siya itong huwag nang umalis. Determinado siyang tulungan si Isao na magtagumpay sa laban na ito dahil ito raw ang trabaho niya. Pumayag naman si Isao at buong tapang na nagsabi, gawin na natin to. Ginamit ni Isao ang 100% na kapangyarihan ng Kaiju weapon, pero ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Bigla ring nag-iba ang kanyang aura, parang nag-super saiyan sa tindi ng enerhiya. Muling nagpakawala ang dalawa ng isang napakalakas na suntok, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanang kamay naman ni Isao ang napuruhan. Kita rin na nagkaroon na ng damage ang Kaiju. Hindi nagpatinag si Isao, sinikmurahan niya ito at agad sinundan ng isang matinding suntok sa mukha na naging dahilan para tuluyang matanggal ang ulo ng Kaiju. Pero kahit wala ng ulo, patuloy pa rin itong umatake. Sunod-sunod at mabibigat na suntok ang pinakawalan ng Kaiju na napilitan si Isao na tanggapin. Sa huli, hinagis siya ng Kaiju at tumama siya sa isang gusali. Sa kabila ng mga pinsalang natamo, nagsuka si Isao ng dugo at mahina niyang nasabi, totoo nga. Humina na ako kumpara noong mga panahong kasama pa kita sa pakikipaglaban. Ayon sa data ni Laptop Boy, malinaw sa system na wala na silang pag-asa bago pa man dumating si Narumi. Ngunit biglang nagsalita si Isao, matatag ang boses, at sinabi, pababagsakin natin to, Laptop Boy. Inutusan niya itong gamitin ang lahat ng natitirang circuit sa kanyang katawan at ilipat ang buong enerhiya sa opensa. Idinagdag pa niya na ang Defense Force ay may kahangahangang bagong henerasyon, at ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay patumbahin si Number 9, kahit buhay pa ang maging kapalit. Gaya ng ginawa ng kanyang asawa kay Number 6 noong araw na yon. Bigla siyang inatake ni Number 9, isang matinding suntok na nagpaalala kay Isao sa panahon na bata pa si Kikoru, natutulog at masayang kasama ang kanyang asawa, habang pinag-uusapan nila ang pangarap ni Kikoru na sumali sa Defense Force. Mula sa alaala na yon, muling sumiklab ang kanyang lakas. Dahan-dahan niyang itinataas ang kamao ni Number 9, at biglang gumamit ng isang espesyal na atake, tila isang nagliliwanag na laser beam. Ramdam ng lahat ang nakakakilabot na enerhiya nito, at agad nilang napagtanto na iyon ang main burst ni Number 2. Doon nasabi ni Kalbo, kung susubukan mong pakawalan ang enerhiyang yan mula sa katawan ng tao mamamatay ka, Isao. Dahil sa matinding atake na iyon, nakita nila ang core ni Number 9. Ngunit sa kasamaang palad, may nakahanda na palang plano si Number 9 para makaligtas. Hindi naman nagpatalo si Isao, ginamit pa niya ang isa niyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na laser beam. Boom! Sobrang lakas ng ataking iyon, mga kaanilog. Naaninag ni Laptop Boy na nakatayo pa rin si Isao, habang wasak na ang katawan ni Number 9, ngunit buhay pa rin ito. Napangiti si Laptop Boy, akala niya'y tuluyan na silang nagtagumpay. Subalit nagsalita si Number 9. Hanggang dyan lang ang limit ng isang tao. Kung mayroon ka lang sanang katawan ng isang Kaiju, matatalo mo ako. One more blast. Isa na lang, mariing sabi ni Isao. Ngunit hindi na siya makagalaw. Unti-unti nang sinisimula ni Number 9 ang pag-absorb sa katawan ni Isao at sa Kaiju Number 2 weapon. Sa pagdating ni Kafka at Narumi, nakita nila si Isao na nakatayo pa. Pero agad itong naramdaman ni Kafka na hindi ito ang kanilang direktor, at bigla itong umatake sa kanila. Nagtaka si Kafka dahil parang mas lumakas ito ng sobra, at napapatanong kung siya ba talaga si Number 9. Sinabi ni Number 9 na pinatay niya na si Isao at silang dalawa ay pinag-isa na. Biglang lumitaw si Kikoru sa itaas at pinagbabaril si Number 9 at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pinatunayan ito ni Number 9 at ipinakita ang mata ng kanyang ama. Sa galit, agad na inatake ni Narumi si Number 9 gamit ang kanyang undodgeable attacks. Naalala rin niya ang huling sinabi ni Isao sa kanya, nasa iyo ang responsibilidad na protektahan ang Defense Force at ang ating bansa.
Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagpaalam si number 9 na aalis muna dahil nakararanas siya ng komplikasyon matapos nilang mag-fuse ni Isao. Tinuhog siya ni Narumi mula sa itaas, pero wala itong naging epekto dahil napaghandaan na ni number 9 ang ganitong atake mula sa huli nilang laban. Sumugod din si Kafka at sinuntok siya ng ubod ng lakas, ngunit gaya ng inaasahan, wala rin itong naging epekto. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Sa pagdating ni Kafka at Narumi, nakita nila si Isao na nakatayo pa, pero agad itong naramdaman ni Kafka na hindi ito ang kanilang direktor, at bigla itong umatake sa kanila. Nagtaka si Kafka dahil parang mas lumakas ito ng sobra at napapatanong kung siya ba talaga si number 9. Sinabi ni number 9 na pinatay niya na si Isao at silang dalawa ay pinag-isa na. Biglang lumitaw si Kikoru sa itaas at pinagbabaril si number 9 at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pinatunayan ito ni number 9 at ipinakita ang mata ng kanyang ama. Sa galit, agad na inatake ni Narumi si number 9 gamit ang kanyang undodgeable attacks. Naalala rin niya ang huling sinabi ni Isao sa kanya, nasa iyo ang responsibilidad na protektahan ang defense force at ang ating bansa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagpaalam si number 9 na aalis muna dahil nakararanas siya ng komplikasyon matapos nilang mag-fuse ni Isao. Tinuhog siya ni Narumi mula sa itaas, pero wala itong naging epekto dahil napaghandaan na ni number 9 ang ganitong atake mula sa huli nilang laban. Sumugod din si Kafka at sinuntok siya ng ubod ng lakas, ngunit gaya ng inaasahan, wala rin itong naging epekto. Patuloy ang matinding bakbakan ni Kafka at Captain Narumi laban kay Kaiju number 9, habang si Kikoru ay nananatiling tulala, umiiyak at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang ama. Nagbanggaan ang kamao ni Kafka at ni Kaiju number 9, ngunit mas malakas ang puwersa ng Kaiju. Dahil dito, nagdugo ang kamay ni Kafka at napaatras siya. Nang tila maghahanda ng tumakas si number 9, napansin niya ang kanyang braso, bigla itong nalaglag. Agad sumigaw si Narumi kay Kafka, sinabing iyon na ang kanilang pagkakataon para umatake. Hindi pa rin maipatigas ni number 9 ang kanyang katawan dahil patuloy ang rejection response mula sa katawan ni Isao. Samantala, habang nagtitipon ng lakas si Kafka, mariin niyang sinabi, hindi kita hahayaang makatakas. Hindi ito magiging patas para kay Kikoru. Sa isang malakas na suntok, tumilapon si number 9. Paglapit muli ni Kafka, binitiwan niya ang isa pang matinding suntok na naging dahilan para tuluyang matanggal ang kaliwang braso ng Kaiju. Sumugod ng sabay sina Kafka at Narumi, ngunit bago pa man sila makalapit, pinasabog ni number 9 ang kanyang sariling katawan. Napakalakas ng pagsabog, at sa tindi nito ay nalaglag ang kalahati ng katawan ng Kaiju. Hindi niya inasahan na makakaligtas pa ang dalawa mula sa desperadong ataking iyon. Sa pagkabigo, nasambit na lamang niya, dapat ginawa ko na ito mula sa simula. Nag-split ang ulo ni number 9 sa dalawa, at naghanda itong muli para sa isang malawakang pagsabog na nakalaan kina Laptop Boy at Kikoru. Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw sa kanya na hindi nila kayang pabayaan ang mga nangangailangan ng tulong. Bago tuluyang lumisan, nagpaalam si number 9 kay Kafka. At sinabing sa aking pagbabalik, magsisimula na ang tunay na Kaiju era. At sa huling sandali, lumipad siya palayo, tila parang isang nakakatakot na manananggal. Sa mabilis na reaksyon ni Kafka, nailigtas niya si Kikoru. Ngunit nang kanyang tingnan ang kinaroroonan ni Kaiju number 9, wala na itong bakas. Ganoon din si Captain Narumi na nagawang iligtas si Laptop Boy. Kitang-kita ang frustration at lungkot kay Kafka dahil hindi nila nailigtas ang kanilang direktor. Kinabukasan, opisyal na ibinalita ang pagpanaw ng Director General ng Defense Force, si Isao Shinomiya. Maraming tao ang nagbigay-pugay sa kanyang pagpanaw, at tila nakisabay pa ang kalikasan sa pagluluksa dahil bumuhos ang ulan. Sa seremonya, nagbigay ng huling saludo at nagpamalas ng gun salute ang Defense Force bilang tanda ng pinakamataas na respeto at pagkilala sa kanya bilang isang tunay na bayani ng bansa. Naalala ni Narumi ang mga panahon ng kanilang pakikipaglaban sa mga Kaiju. Muling sumagi sa kanyang isipan ang eksenang isang malakas na suntok lamang ni Isao ay nagpatumba ng isang higanteng Kaiju. Naalala rin niya ang huling bilin nito, ikaw na ang bahala sa Defense Force at sa ating bayan. Samantala, napansin ni Kafka na hindi dumalo si Kikoru sa libing. Pinuntahan siya ni Narumi sa opisina ng kanyang ama.
Doon, tinanong niya ito. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa iyong ama? Malungkot na sumagot si Kikoru. Wala akong nagawa. Napakabagal ko, napakahina ko. Kaya hindi ko siya nailigtas. Pero gusto kong maging malakas. At hindi pa ako magpapaalam sa aking ama hanggat hindi pa natin natatalo ang Kaiju number 9. Mabilis namang tumugon si Narumi. CJ, palalakasin kita bago natin muling harapin ang halimaw na yon. Lahat ng ginawa sa akin ni Isao, gagawin ko rin sa'yo. Kaya ipakita mo sa akin na kaya mo at magbibigay ka ng resulta. Na-appreciate ni Kikoru ang mga sinabi ni Captain Narumi at buong puso siyang pumayad. Samantala, may ipinakita si Laptop Boy kay Kalbo. Sinabi niya na inutusan daw sila ni Isao na itago ang proyektong ito at ipagpatuloy at kung sakaling may mangyari man sa kanya, agad niya itong ipapakita kay Kalbo. Nagulat si Kalbo sa kanyang narinig, ngunit napangiti rin at pabirong nasabi sa isip, ikaw talaga Isao, lagi mong ipinapasa sa akin ang mga maruruming gawain. Makikitang abala si Kikoru sa kanyang masinsinang training kasama ang isang platoon leader. Kahit mahusay na si Kikoru sa pakikipaglaban, kapansin-pansin pa rin ang malaking agwat ng lakas at karanasan ng kanyang kasparing partner. Biglang nagsalita si Narumi at nagkomento. Ang boring naman ng pinapakita mo. Kailan mo ba ako lalabanan? Dagdag pa niya, lahat ng platoon leaders ng 1st Division ay may kakayahang maging captain. Kaya naman binigyan niya ng hamon si Kikoru. May 1 buwan pa bago ko matapos ang nilalaro kong game. Siguraduhin mong matatalo mo silang lahat bago ko ito matapos. Biglang sinipa ng Vice Captain si Narumi at pabirong sinabi, magtrabaho ka na. Dahil dito, naging maseryoso si Kikoru at muling hinarap ang kanyang platoon leader para sa panibagong hamon. Habang nagbabantay, tinanong ng Vice Captain si Narumi kung nakapagdesisyon na ba siya, kung tatanggapin ba nila si Kaiju number 8 bilang opisyal na bahagi ng kanilang fighting force. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang sundalo ang tumawag at sinabi na may bagong impormasyon sila tungkol kay number 8. Samantala, nakauwi na si Kafka sa kanyang bahay at tahimik na nasabi sa sarili, matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakauwi dito. Ayon sa ulat, may bahagi pa rin ng katawan ni number 8 na nananatiling kaiju at hindi bumabalik sa anyong tao. Mas nakababahala, dahil kung patuloy siyang gagamit ng transformation ng paulit-ulit, posibleng hindi na siya makabalik bilang tao at manatili na lamang bilang isang kaiju habang buhay. At higit sa lahat, alam din mismo ni Kafka ang panganib na ito. Nagpaalam si Kafka sa kanyang bantay at sinabi na may gusto lamang siyang puntahan. Agad siyang nagpunta patungo sa dati niyang mga kasamahan. Pagdating doon, tinawag niya sila at kinamusta. Binigay din niya ang mga lumang libro na dati niyang ginagamit sa trabaho. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kafka ang isang chainsaw at tinanong. Ito na ba ang bagong version nito? Sinubukan niya agad ito sa mga langgam na kaiju. Namangha ang kanyang mga dating kasama dahil kahit matagal na siyang nawala, kapansin-pansin pa rin ang husay at galing ni Kafka sa ganitong klaseng trabaho. Matapos ang maikling pagkikita, nagpaalam si Kafka sa kanila. Ngunit biglang napatanong ang isa sa mga kasamahan. Ano na kayang mangyayari ngayon na patay na si Isao? Noong bata pa ako, iniidolo ko siya bilang isang hero. Nalulungkot akong sabihin ito, lalo na kay Kafka, pero hindi ba't mas mabuti kung umalis na tayo rito sa lugar na to? Agad siyang sinigawan ni Tanda at mariing sinabi. Hindi ako alis dito. Kapag umalis ako, sino ang maglilinis ng pira-pirasong katawan ni number 9 kapag natalo na ito ng Defense Force? Alam ko, hindi basta-basta pababayaan ng Japan Defense Force ang laban na ito. Habang tinitingnan ni Kafka ang parte ng kaiju sa kanyang kamay, mariin niyang sinabi sa sarili, tatalunin ko si number 9. Lumapit si Narumi at naupo sa tabi niya. Seryoso itong nagsalita. Hindi kita hahayaang manatili sa Defense Force, alam mo kung bakit, di ba? Kapag paulit-ulit kang nagtatransform, posibleng hindi ka na muling maging tao. Kaya naman, sasabihin ko ito nang alam ang lahat ng iyon. Tulungan mo kami, Kafka Hibino. Wala akong pakialam kung maging kaiju ka habang buhay. At kapag nangyari iyon ako mismo ang papatay sa'yo. Ganoon ko kagustong mamatay si number 9. At alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Tayong dalawa lang ang naroon nang mangyari iyon, alam nating pareho kung anong pakiramdam nito. Sumagot si Kafka. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng direktor para sa akin. Tumayo ito at sinabing,
Handa ako anumang mangyari. Kung ganon, sumama ka sa akin. Mula sa puntong ito, tayo naman. Ang Defense Force naman ngayon. Samantala, makikita si Vice Captain Soshiro na nakatayo sa harap ng isang kaiju. Kalmado niyang tinanong ito. Gising ka na ba? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Kaiju number 10. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Tinanong ni Vice Captain Soshiro Hoshina si Kaiju number 10 kung gising na ba ito. Ngunit sa halip na sumagot, sumigaw lamang ang Kaiju, isang napakalakas na sigaw na nagdulot ng shockwave na agad nilang naramdaman. Mariing binalaan siya ni Hoshina, kapag inulit mo yan, papatayin kita. Ngunit natawa lamang si Kaiju number 10 at tinawag siyang katanaman. Sinabi pa nito na kakaiba siya kumpara sa iba at naghayag ng sariling hangarin, nanalangin ako na manalo at kainin ka. Hindi pinansin ni Hoshina ang kanyang mga salita, imbes ay seryosong nagtanong, kilala mo ba si Kaiju number 9? Kung may alam ka tungkol sa kanya, magsalita ka na. Sinagot siya ng Kaiju, siya ang lumikha sa akin. Nabigla ang lahat sa revelasyong iyon, maging si Hoshina ay napilitang buksan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Dagdag pa ng Kaiju, gusto ko ng kapalit para sa impormasyong ibibigay ko. Palayain mo ako rito at labanan mo ako. Sinagot siya ni Soshiro na imposible ang hiling nito. Hindi pwede, sobrang sira na ang core mo para maibalik ka pa sa kondisyong kayang lumaban. Ngunit tumawa lamang ang Kaiju at sumagot, alam ko yan. Ang ibig kong sabihin, may sapat kayong teknolohiya para gawin akong isang weapon, hindi ba? Gawin niyo akong weapon at gamitin mo ako. Biglang lumaki ang katawan ni Kaiju number 10 at lumapit kay Soshiro, sa kabulong na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Agad namang nagbabala ang isang scientist kay Hoshina, Vice Captain, delikado ito. Wala tayong pamantayan para gawing weapon ang isang matalinong Kaiju. Hindi natin alam ang magiging epekto. Ngunit hindi pa rin umatras ang Kaiju. Sa halip, idinagdag niya, alam kong nag-enjoy ka sa huling laban natin. Ikaw ay tulad ko at alam kong naintindihan mo ang pananabik na makipaglaban sa kahit sino. Sa huli, tumalikod si Soshiro at tanging iniwan ang mga katagang, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Pagbalik ni Soshiro, diretsahan niyang sinabi sa Kaiju, simulan mo na ang pagsasalita. Habang inilalabas niya ang kanyang sandata, mariin niyang idinagdag, hindi ikaw ang may kontrol dito, ako ang masusunod. Samantala, ipinaalam ng kalbo sa grupo ni Nakikoru na darating ang dati nilang Vice Captain, si Soshiro, para sa isang meeting tungkol sa kung anong aksyon ang gagawin laban kay Kaiju number 9. Agad siyang nagtanong, nasaan ang captain niyo, si Narumi? Sumagot si Kikoru, isinama niya ang mga platoon leaders, may pinuntahan sila. Napahawak ang kalbo sa kanyang ulo at napasabing, masama to, dahil ang 1st at 3rd Divisions ay palaging pinagkukumpara at madalas nag-aaway dahil sa agawan ng teritoryo. Pagdating ni Hoshina, agad siyang hinarang ni Narumi at tinanong ng may diin, sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok sa teritoryo ko? Sa halip na umatras, may pagkapaasar na sumagot si Hoshina, ikaw pa mismo, Captain Narumi, ang lumapit para i-welcome ako. Besides, may permiso ako mula sa mga boss mo na mas mataas ang authority nila kaysa sayo. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng asar at banat hanggang sa may nabanggit si Hoshina na nakapagpahinto kay Narumi. Napaatras ito at napaupo, halatang naapektuhan. Pati ang kanilang mga kasamahan ay nagsimulang mag-init ang ulo at nagkakaroon na ng tensyon. Sa inis, napasigaw si Narumi at pinaalis si Hoshina. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bigla siyang tinapik ng malakas sa ulo ni Kalbo dahil sa pagiging pasaway niya na naman. Sa kabilang banda, magaan ang pagbati ni Kalbo kay Hoshina at sinabi nitong handa na sila para simulan ang Leaders' Conference. Dumalo ang lahat ng miyembro, kabilang na ang mga captain ng bawat division, at agad sinimulan ang kanilang meeting hinggil sa pagpapalakas ng depensa laban kay Kaiju number 9. Tumayo si Hoshina upang magbigay ng ulat tungkol sa mga bagong impormasyong nakalap. Ayon sa kanya, may mga revelasyon si Kaiju number 10 na ikinagulat ng lahat, si Kaiju number 9 mismo ang lumikha sa kanya. Siya rin ang kauna-unahang Kaiju na may kakayahang lumikha ng panibagong nilalang, partikular na ang mga mas malalakas na bersyon. Ibinunyag din ni number 10 na isa lamang siyang prototype,
at nais niyang makipaglaban sa perpektong bersyon na nilikha matapos siya. Dagdag pa ni Hoshina, kung may kakayahan si number 9 na patuloy na gumawa ng mas makapangyarihang kaiju, may posibilidad na hindi kayanin ng Defense Force ang bawat division na depensahan ang bansa, at posibleng humantong ito sa tuluyang pagkawasak. Nabigla at nahirapang maniwala ang karamihan sa kanilang narinig. Ang captain ng 4th Division ay nagsabi na tila mahirap paniwalaan ang pahayag, at posible ring nagsisinungaling lamang si number 10. Sumang-ayon si Hoshina na posibleng ganoon nga, ngunit ipinakita niya ang isang mahalagang data. Batay sa report, dumarami ang paglitaw ng mga kaiju, kabilang ang mga bagong species. Ang pinakabagong teorya ay nagsasaad na ang matinding enerhiya mula sa tectonic faults ay nakakaapekto sa geological materials, mga halaman, at mga hayop dahilan upang mabuo ang mga kaiju. Ngunit higit pa rito, malaki ang posibilidad na may direktang pakikialam si number 9 sa prosesong ito upang makalikha ng mga bagong kaiju. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Nagsalita rin si Mina at ibinahagi ang isa pang nakababahalang impormasyon. Si Kaiju number 9 ay may kakayahang ma-access ang memorya ng isang taong kanyang na-absorb. Dahil dito, posibleng nakuha na niya ang lahat ng kaalaman ng ating direktor, kabilang na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kapangyarihan. Gayunpaman, nilinaw ni Hoshina na may mga limitasyon pa rin ito. Ang mga bagay na hindi saklaw ng kasalukuyang puwersa ng Defense Force ay hindi malalaman ni number 9. Ang mga taong inexperienced, incomplete pa, ngunit may potensyal na lumakas sa maiksing panahon, sila ang susi. Ang mabilis na paglago ng susunod na henerasyon ang maaaring maging pinakamahalagang sandata laban kay number 9. Dagdag pa ni Mina, ang pinakakritikal na hakbang ngayon ay ang paggamit ng kanilang pinakamalakas at pinakadelikadong weapon, si Kaiju number 6. Ang sandatang ito ang itinuturing na pinakamapanganib, ngunit maaari ring maging pinakamabisang depensa. Agad namang nagtanong si Captain Jura kung nakahanap na sila ng kandidatong maaaring gumamit nito. Tumugon si Mina at sinabing nakakita sila ng isang biological sample mula sa mga bagong recruits. Ang resulta ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng synchronization kay number 6. At doon niya ibinunyag ang pangalan ng napili, Reno Ichikawa. Wow si Jugo at sinabi sa kanyang vice captain na higit pa sa inaasahan ang kanilang nakamit mula nang tanggapin nila si Reno. Dagdag pa niya, ang biglaang pangyayaring ito ay tila isang pasaning mahirap buhatin. Ipinunto rin niya na ang Kaiju number 6 ay hindi lamang dahil sa mayroon itong Fortitude level 9.6, kundi dahil ito ang tunay na hari ng mga Kaiju. Ipinahayag din ni Jugo na noon, mismong si Captain Hikari Shinomiya ang namuno sa pinagsanib na puwersa para labanan si number 6. At ngayon, kailangan nating ipagamit ang sandatang ito sa isang binatilyo. Pagdating ni Reno sa opisina ni Jugo, labis siyang nagulat nang ibalita sa kanya na siya ang napili upang gumamit ng Kaiju number 6 weapon. Hindi pa man siya nakakakita ng kahit isang Kaiju weapon, batid niya ang kapangyarihan at panganib ng mga ito. Ipinaliwanag ni Jugo na sa lahat ng sandatang hawak ng Defense Force, ang number 6 ang pinakamalakas at pinakanakamamatay. At sa puntong iyon, naging prangka si Jugo. Alam kong bilang parte ng Defense Force, hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo, pero magiging totoo ako, sa tingin ko, dapat mong tanggihan ito. Habang tumatakbo si Reno, bulong niya sa sarili, narinig ko na pumayag si Senpai na lumaban kasama ang Defense Force bilang Kaiju number 8, pero ano ang mangyayari sa kanyang pangarap? At kung ganoon, sino ang magliligtas sa kanya? Sa loob ng isang laboratorio, makikitang nakatayo si Reno sa gitna ng mga kagamitan. Kinausap siya ni Jugo at tinanong, ano ang desisyon mo? Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang ipagamit sa iyo ngayon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Matatag na sumagot si Reno, halatang puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, simulan na natin. At doon, inumpisahan ang activation ng weapon number 6. Agad na naramdaman ni Reno ang bigat ng tensyon. Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang kanyang sinusubukan, pakiramdam niya'y hinihigop nito ang lahat ng kanyang lakas. Unti-unti siyang nagsimulang mag-hallucinate, nanlaki ang kanyang mga mata habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang mabagsik na enerhiya ng Kaiju. Sa loob ng kanyang hallucination, nasilayan niya ang tunay na anyo ng Kaiju number 6, matutulis na ngipin, mga matang tila sa ahas, at presensyang nakakayanig ng buong katawan.
At sa takot na may halong paghanga, napabulong siya, ito pala, ang laging nilalabanan ni Senpai.